Magandang tanghali po. Kami po ang mga estudyante ng St. Dominic College of Asia, Bachelor of Science in Nursing Level 4. Andito po kami para po mag-interview para po sa aming thesis na entitled Superstitious Beliefs Influencing Pregnancy. Ano-ano ang iyong mga tradisyonal na paniniwala at personal na karanasan nung ikaw ay nagdadalang tao? Yung asawa ko kasi, nung nagdadalang tao ako, naglalagay lang siya ng mga bawang-bawang sa bintana namin kasi baka daw magkaroon ng mga Aswangin. aswang. Yun lang. Tapos, sa iyong paniniwala at naisagawa na tradisyonal na gawain ng isang nagdadalang tao, ano ang naging personal na karanasan mo sa panahon na ikaw ay nanganganak? Kasi Habang nung nanganganak ako, bangag ako nung nanganganak ako. Wala namang Wala namang hindi mo na. After naman po ng before and after po mga anak, ano po yung connection ng panganganak nyo dun sa mga superstitious beliefs na ginawa nyo? Hindi daw pwedeng maligo. Hindi daw pwedeng maligo agad nang walang mainit na tubig. Tapos kailangan hilutin muna. Ginawa mo yun, gano'n? Bakit? Kasi sabi baka daw pasukin ng lamig. Lamig, gano'n. Ayun lang po. May iba pa po ba yung kakilala? Wala na. Sige po. Salamat po. Thank you. Ay, sa estorbo. Ito po yung question namin, ma'am. Kamusta po yung pagdadalang tao niyo po na ano po yung mga tradisyonal na paniniwala po na mga ginawa ninyo? Medyo maselan kasi ako eh. Tapos, yun, pag konting may maamoy lang, nasusuka na hilo. Yun. Tapos, sa paglilihi naman, yung mga kakaibang pagkain yung hinahanap ko. Mga mahirap. Mahirap hanapin. Yung, kunyari, kahit hindi siya tagmangga, mangga pa rin yung pinapahanap ko. Ano pong ginagawa niyo po pag po? Talagang kailangan po makain niyo? Oo, naghahanap yung asawa ko kahit saan yung mahanap. Minsan napunta siya ng probinsya, kung saan meron. Talagang Ano pa po? Mga Minsan parang may yung ginagawa, number one kasi pag tamang tamad lang eh, parang hinga lang lagi. Kasi nga konting galaw na ihilo na. ano pong ginagawa niyo po pag nahihilo po? Nagapahinga lang ako. Pahinga lang po. Oo. Tapos ayun, tulog ng tulog kasi nga parang feeling mo lagi kang puyat. After yung po mga anak, ano po yung result ng ginawa niyo habang buntis po kayo? Bali, kasi may kasabihan sila pag hindi rin kaya nila paglihan. Yung merong diferensya sa bata. Parang gano'n. Oo. Tapos, yun naman, nung nanganak ako, parang wala na, normal na ulit. Normal naman po. Oo. Anong diferensya sa bata po tulad ng Yung iba daw kasi pag hindi nakakain ng gusto, parang yung sabi nila nakalabas daw yung dila, parang ganun yung dati. Parang kulang siya sa Isa parang hindi mo nakain yung kulang. Parang may kulang, ganun yung ganun. So, yung kayo naman po, yung napupulis po kayo, lahat po, Oo, lahat naman nakain. yung result po ng paglabas po ng Okay naman. Okay naman. Tsaka naman ako, lagi naman ako nagpapacheck up. yun lang po. Thank you po. Thank you din. Ay, ma'am, may kakilala po ba kayo dito? Ibang mga mami. Diyan kasi try nyo na lang diretso yun. About lang po dun sa pagbubuntis niyo po sa panganganak. Kamusta po yung mga naging napagdaanan niyo po habang po buntis kayo? May sinunod po ba kayong mga tradisyonal na gawain po? Mga pamahiin po habang nagbubuntis? Ay, wala. Wala. Kung ano lang yung sabi ng OB, syempre. Bali po, Hindi ako naniniwala kasi sa mga pamahiin po. More on medical po. So, bali po, yung baby niyo po, lagi pong naka-monitor po sa doktor. yung full na night. Okay, sige. May iba pa po ba kayong mga kakilala po na nag-buntis na nanganak po? Dito po. Ito, yung nanay niya ito, yung kanina nandito. Siya po. Tanong lang po sana namin, yung mga naranasan nyo po, yung mga experience nyo po habang po nagbubuntis kayo, yung mga ginawa
traditional na paniniwala, mga ganun. Opo, habang nagbubuntis po. Wala naman kasi ako masyado naranasan ako. Parang ano lang. Ano pong ginagawa niyo habang nagbubuntis? Ano lang ginagawa ko ngayon eh. Normal lang. Ano? Ay, kaya araw-araw po. Kasi mamalengke kayo. Ganun pa rin po habang nagbubuntis. Pero may message naman po ba kayong mga pamahiin, mga traditional na? Wala. Salamat po. Ngayon natin. Ngayon natin. Marami. Yung una, yung ano nga, yung sa pagkain. Yung bawal daw kumain ng mga alimasag kasi daw baka daw yung kamay ng baby madadagdagan niya lang ng isa or magdidikit. Ganon. Tapos yung pag-uwi daw ng gabi. Yung pagdadaan sa simenteryo. Bawal din daw. Kaya pag uwi ako ng gabi, ba't uwi ka pa? Gabi na. Kasi dadaan ka pa sa cemetery, dadaan. Kung hindi naman ako sa mismo cemetery, dadaan. Naka-jeep naman, yun. Bawal din yun. Kaso na ba siya sabi nila? Bakit bawal sa dumaan sa Yung sa spirit daw, mga ganun. Susundan? Ganon? Oo, parang ganun, susundan. Okay. Para masusundan ka daw ng mga maligno. Ganun. sunod po? Tapos yung sa, ano ba yun? Yung pag may bisita. Bawal yung tatambay sa may pinto. Kasi daw may hirapan mga anak. Pati yung pag-upo sa hagdan. Eh, hindi ko tambay ako sa hagdan. Sabi ko, umayos ka dyan. Huwag daw ako tatambay kasi daw may hirapan daw ako mga anak. Yun, tas kung ano-ano po mga pinagsasabi nila eh. Minsan, So, minsan para hindi ko lahat po ng sinabi sa inyo, sinunod nyo po? kasi nagagalit sila. Ah, okay po. Pero, Pag ako gusto lang. nyo rin. Oo, kasi naano yung Parang first time. ano lang, oo. First time. Parang wala lang. Normal naman na una yung economy ko, na masakit. Pero okay lang. Meron lang naman. Parang wala namang ano siya. Mga Walang special na nangyari. walang special Na-connected sa... Sa ginawa. Ginawa ko. Wala. Hindi, meron sila sinabi na ano. Kasi yung bata, di ba? Yung laway. Yung lalaway. Ah, okay. Sabi nila, siguro may hindi ka nakain na nung naglilihi ka. Kaya Ah, naglalaway ka. Yung Yung napaglilihan. Di ba may gusto kang kainin, tapos hindi mo nakain, naglilihi ka. Maglalaway daw yung bata, magiging lawayin. Tapos si Thea, yun, sabi nila, siguro may nakain ka. Tita ko lang naman nagsasabi, siguro may hindi ka nakain nung nagbubuntis ka. Kaya naglalaway ang ano. Kung ganun ba yun? Okay. So, yun lang po yung nakita nyo Yun sa lang. ngayon. Ah, okay. Yun lang naman po. Thank you po. Salamat po. Katulad ng bawal tumigil o umupo sa tapat ng pinto kasi para hindi daw mahirapan na manganak. Pagkatapos ganun din, bawal din magkamot at saka para hindi daw magkaroon ng stretch marks. Okay po. Ang gamitin lang daw kung nangangate yung supply. Tapos, yung isa din, bawal magpusod ng buhok or magtapis ng tuwalya para daw hindi daw pumulupot yung baby. Yung pusod ng mother dun sa baby. Umbilical cord yun. Sa iyong mga paniniwala at naisagawa na tradisyonal na gawain ng isang nagdadalang tao, ano ang naging personal na karanasan mo sa panahon na ikaw ay nanganganak? Tama po ba or Sa tingin ko, may epekto po ba? Ginawa ko yun lahat, pero yung mga nabanggit ko kanina, pero hindi ako naniniwala totally na yun yung mangyayari. So, parang wala naman siyang effect dun sa nung nanganak ako. Parang, yun pa din. Same lang. So, as in parang normal lang. Normal pa rin naman.
Yun. Kumbaga, sinunod nyo lang Sinunod po siya. ko lang. Pero parang wala naman yung effect. Sorry. Hindi lang, kung hindi siya significant. Yun lang po. May isang... Sige. Stop. Ito na lang ate. Pa. Sagot. Ganti pa. Habang po na nagbubuntis po kayo, kamusta po yung mga the experience niyo po, mga karanasan niyo po? Ano po yung mga ginawa niyo na tradisyonal na paniniwala habang Yung- nagdadalang tao? Huwag magpahamog, huwag umupo sa harapan ng pintuan. Wala yan. Tapos, sabi nila, huwag mo daw haklangan yung asawa mo pag buntis ka kasi siya daw yung maglilihi, ganon. Yun lang. Ano yung una? Yung sabi, Huwag magpahamog. Huwag magpahamog. Kasi Magiging sipunin yung baby. paglabas. Yung pangalawa, Huwag uupo sa may pintuan Kasi- kasi mahirapang mga anak. so habang nagbubuntis po kayo, ginawa niyo po yung mga Nung nanganak po kayo, ano pong ano? Alam mo yung naging yung result? nung naghamog, syempre di mo na maiwasan yun. Magpamog ka pa din. Sa paglabas ng mga anak ko, sipunin din. So, Ewan ko kung totoo yun o baka ano lang, yung nagkataon lang, Nagkataon. normal lang, di ba? Siyempre bata. paano niyo po nasabing normal na yung mga karanasan na nangyari sa inyo habang Ano parang nasabing normal? Eh yun nga, di ba sabi wag daw magpahamog, pero nagpahamog ka pa din. Kasi hindi naman maiwasan, hindi naman laging paglalabas mo, wag magdadala ka ng sombrero, payong, mga yung tawag doon, panambo, ano? Hindi. Pantakip. Oo, basta yung ganon. Eh, kaya gano'n, paglabas ng mga bata sipunin, o baka nagkataon lang din. Normal lang. Normal lang yung... Na yung mga bata sinisipon, di ba normal lang? Meron po ba naging epekto yung mga Apo. yung mga sinunod yung pamahiin Wait lang, Daddy. nung Ay, hindi, o nanganak? siguro, baka. Kasi yung sabi, wag po upo sa pintuan. Wait, Daddy. Madali naman ako nanganak. Pero ginawa nyo po Oo, yun. ginawa ko naman yan. Yun lang po. May iba pa po ba kayong kakilalang nagbuntis po at nanganak dito po sa lugar? Si Donna, Saan po siya? dito sa tabing bahay namin. Sige. Habang nagbubuntis po kayo, ano po yung mga naranasan niyo po, yung mga experience niyo po? May mga ginawa po ba kayong mga traditional na paniniwala? Ang masasabi ko nung time na nagbubuntis ako, parang naisip ko na dapat 1 to 3 months, inaalagaan mo yung pagbubuntis mo. Hindi ka po pwedeng magsakay ng motor, hindi ka po pwedeng magpagod. Dapat ingatan yung 1 to 3 months. Kasi, ang nangyari kasi, nung time na nagpa-ultrasound ako, may something na nakikita yung OB sa akin na hindi niya pwedeng masabi. 2 bisis, hindi niya masabi sa akin. Yung time na yun, pagkatapos nun, hindi ko sinunod ng traditional na iingatan, gano'n. Actually, hindi naman yan dapat ingatan, talagang sinasabi ng doktor yun. Hindi ko sinunod lang, angkas lang ako na angkas ng motor sa asawa ko. Ngayon, ang nangyari, something na parang sa kakasakay ko siguro ng motor, nung may time na parang muntik na bundol. So, automatic preno. May something na parang may impact, parang nananakit yung tiyan ko nung medyo may kunting spot-spot. Binaliwala ko, ulit ako ultrasound. Meron nga silang hindi masabi sa akin, siguro ayaw nila akong ma-disappoint na ano man nakita nila. Nung time na mga anak na ako, punta na kami sa ospital. Bali mga 8 hours yata ako nag-deliver ako noon. Nung nanganak ko, hindi ko in-expect na yung time na dapat iingatan ko pala yung mga 1 to 3 months na pagbubuntis. Hindi ako makapiniwala na yung anak ko nga may defect sa congenital leaf palate. Leaf clip palate. Yun yung
nangyari sa anak ko. So, na-realize ko, siguro yun yung dahilan. Hindi naman yun sa lahi-lahi eh. Kasi wala naman kaming lahi. Sa kanila din, parang ganun. Although meron, pero ganun din nangyayari. Ma-slide siya. Naniniwala ako sa mga ganun, yung ma-slide ka or hindi mo iniingatan 1 to 3 months or more than dapat iingatan ang pagbubuntis. Hindi na lang basta-basta wala kang iinoming gamot. Kasi minsan dati sakit ulo ko, may inom ako ng paracetamol. Eh, syempre bawal pala yun. Kasi nga may epekto yun. Sa baby, may epekto sa baby, hindi siya nagde-develop ng maayos. So, na-realize ko, kung nung time na nanganak ako sa ospital, kung hindi ko agad siya nakikita na pagkalabas niya, simple inaano sa dibdib or inaano agad sa'yo, hindi ko a-accept siya na, anak ko ba yan? Kasi bakit ganun? Parang mahirap tanggapin na bakit ganun hindi. Kompleto naman sa vitamins, yung check-up, mga prenatal. Ba't nangyari ganun? So naisip ko, siguro sa nangyaring yun, na hindi ko iniingatan siya ng trabaho lang ako, angkas ng motor. Nakukuha ko siya sa transportasyon, yun nga, pagbahidahi. So, ilan taon po siya? Nung, Siya po yung bunso? siya yung bunso ngayon, na magpa 5 years old na this coming June. Yung yung Declare. muna pong mga naging anak mo. Wala. Magaganda sila. Okay po yung... Okay. Mga... Anong mga practice na ginawa nyo no? Una, never kong, normal lang sa bahay kakain, puro gulay-gulay. Sinunod ko yung tradisyon noon pala, kasi sa probinsya yun eh, gulay, kain ng yung talbos ng kamuti yung pula, kasi daw panpadagdag sa dugo habang nagbubuntis. Yun yung kasi require o payo ng Mga matanda. oo, ganon. Tapos sa center din, nagpapacheck ako sa center. Kasi ganon sa probinsya eh. Nagpa-vitamins din ako. Wala naman, maayos naman lahat. Eh, sa ngayong last ko, bunso kong anak, yun nga nangyayari sa kanya. Kasi nga naisip ko, hindi ko siya, sa katawan ko, hindi ako nag-iingat. Baliwala sa akin, hindi ko inaano na. Parang hindi nyo nasundan yung traditional na practice. Hindi ko sinunod yung ganyan pala. Akala ko okay lang siguro yun, wala naman. Pero para sa ilalim, sabi nga ng doktor, dapat ingatan ang pagbubuntis 1 to 3 months. Ako hindi ko nagawa yun. Parang nakita ko, parang pagod pa nga ako kasi stress ako sa bahay. And then, sumasama-sama ako sa opisina, sa asawa ko, biyahe, nagmumotor kami noon. Yun lang masasabi ko. Bukod dun sa 1 to 3 months sa pag-iingat. At may iba pa po ba kayo? Dapat continue pa rin. Tapos yung vitamins. Tapos, yun lang po. Tapos regular check-up. Yun yung dapat. Tapos yung mga traditional na gawain, Mga pamahiin. pamamahiin. Andun pa rin naman tayo. Kailangan pa rin natin maniniwala kasi maganda din naman ang maging resulta kung sundin mo. Wala namang mawala. At baka dagdag pa siya, ikagaganda sa resulta ng kung susundin mo pa rin yung yung traditional. Tulad Po ng yung yun nga, tulad na nasabi ko na yung kailangan pag-iingat. Tapos kumain ng gulay. Pag-iingat po ng 1 to 3 months, continuous po yun. Continuous. And Pagkain then, ng gulay. pagkain ng gulay. Pag-iinom ng mga gamot. Oo, wag uminom ng gamot. Kahit anong gamot. Kahit anong klaseng gamot. Na kailangan, yun nga, kain ng gulay. Padagdag yung sa iron, kailangan. Tapos, calcium para sa bata. Yun lamang po, salamat po. May iba pa po ba kayong kakilala na nagbuntis po sa anak? Si Donna. Si Madonna Ronquillo po. Ronquillo Opo. de la Luya. Opo, dito. Sige po. Yun lang po. Thank you po.